Dante, ibig bang sabihin nito ay maaari pang iapela ni Governor Mamba ang desisyon? Tama, Ella, maaari pang iapila ni Cagayan Governor Manuel Mamba itong desisyon ng First Division ng Commission on Elections o COMELEC at Ella, maaari pang ang dumating yung kaso hanggang sa Korte Suprema. Sa inilabas na desisyon ng COMELEC First Division noong isang araw, diniskwalipika nito si Cagayan Province Governor Manuel Mamba kaugnay noong nakaraang May 9, 2022 elections. Ang disqualification ni Mamba ay inihain ni Victorio Casaway dahil sa isyu ng paglalabas, paggamit o paggasta ng pondo ng pamahalaang pandalawigan ng Cagayan sa loob ng prohibition period na itinakda ng COMELEC mula March 25 hanggang May 8, 2022 noong panahon ng eleksyon. Partikular na ginamit umano ni Mamba ang pondo ng gobyerno sa pamimigay ng ayudang pinansyal, transport vehicles sa ilalim ng programang No Barangay o Town Left Behind. Umaabot umano sa 68.8 million pesos ang iligal na nailabas na pera. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia as of kahapon, April 25, wala pa naman silang natanggap na motion for reconsideration mula sa kampo ni Governor Mamba. Paliwanag nito, kapag sa loob ng 5 araw matapos matanggap ni Mamba ang desisyon at walang apela ang gobernador, maglalabas na sila ng writ of execution. Ibig sabihin nito, Ella, kailangan ng bumaba ni Mamba sa pwesto at papasok na ang kapangyarihan ng Department of the Interior and Local Government o DILG para pangunahan kung sino ang uupong bagong gobernador ng lalawigan ng Cagayan. Sa isang disqualification as a division, kapag ka ito ay nailabas ng COMELEC division at hindi nag-file ng motion for reconsideration sa 5 araw matapos matanggap ng respondent ang desisyon, final and executory na siya. Ella, batay nga sa rules ng Commission on Elections, kapag si Mamba ay tuluyan ng nadiskwalipika sa kanyang ngayong hinahawakang pwesto, ay masusunod yung tinatawag nilang law of succession. Ibig sabihin, ang papalit, maaaring pumalit kay Mamba ay yung kanyang vice gobernador. At itong kaso na to, Ella, na nasa First Division na dinisisyonan ang COMELEC noong nakaraang araw, no? Bukod pa ito sa isa pang kaso ni Mamba, disqualification case din na nakarating na dyan sa Korte Suprema. At tinanong natin kanina si Governor Mamba kung siya ba ay maghahain ng motion for reconsideration dito sa kanyang kaso. Ayon pa sa kanya, bahala na ang kanyang abogado na si Attorney Romulo Macalintal dito sa kanyang kaso. At natanong din natin si Attorney Macalintal, subalit wala pa siyang tugon sa ating katanungan. Yan man ang ating update mula dito sa Butuan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.